Harap-harapan nga po mga idol, sinabi ni Jason Tatum sa media na kakayanin nga talagang talunin ng kanyang team na Boston Celtics ang kasalukuyang lineup ng Team USA ngayon kung sakali mang magkaharap sila. At kasabay ng kanyang sinabi, hindi nga ito ikinagusto ng ilang mga fans. Ayon nga po sa kanila, masyado nga daw mayabang ngayon si Jason Tatum matapos siyang manalo ng isang kampyonato. Medyo mahangin nga daw si Tatum ngayon kahit na isang beses pa lang silang nagkakampyon. Ngunit nilinaw rin naman nga po ni Tatum na alam nga po niya kung gaano katalentado at kalakas ang lineup ngayon ng Team USA na ipangsasabak sa Paris Olympics. Ngunit mas loyal pa rin naman nga daw siya sa kanyang kupunan na Boston Celtics since mas matagal nga niya itong nakasama. Mas marami na rin naman nga silang napatunayan kesa sa kabubuo pa lang na lineup ng USA. Kaya in terms of chemistry, mas solido nga daw para sa kanya ang Boston Celtics. Samantala, kagaya nga po ng kumalat na balita sa internet, inoffer na nga po ng Chicago Bulls si Zach LaVine sa iba't ibang kupunan ngayong off-season, plus sinamahan pa nila ito ng isang future first round pick sa kagustuhan nilang ma-trade ito sa lalong madaling panahon. Ngunit sa kasamaang palad, ilang linggo ang nakakalipas mula nang gawin nila ito, wala pa nga ni isa mang team ang nagkaka-interes sa pagkuha sa kanyang serbisyo. Naunahan na nga siya dito ni na Alex Caruso at DeMar DeRozan na ma-trade papunta sa Thunder at Sacramento Kings. At isa sa mga teams na tumanggi sa Chicago Bulls na makipag-trade ay ang Los Angeles Lakers. Sa katunayan, ayon nga po sa ibinulgar na balita, mismong si Rob Pelinka na ang ayaw ibigay sa Chicago Bulls si D'Angelo Russell at ilan sa kanilang trade assets kapalit ni Zach LaVine. Well, napakalaki nga po ng kontrata nito na hindi rin naman nila afford na makuha gamit ang kanilang cap space. Yes mga idol, kung sakali man nga pong kunin nila ito, masyado nga pong tatamaan at masisira ang kasalukuyang lineup nila. Hindi rin naman nga nila alam kung magkakaroon ito ng chemistry kina LeBron at Anthony Davis. Bali, ayaw na rin naman nga po nilang maulit pa ang kanilang nagawang pagkakamali sa pagkuha kay Westbrook na siyang rason bakit ayaw nilang makipag-trade sa Chicago Bulls. Sa kabilang banda naman, 10 araw ang nakakalipas mula nang magsimula ang free agency hanggang ngayon, nananatili pa rin naman nga pong available sa trade si Lauri Markkanen ng Utah Jazz. As of today, pinapagpatuloy pa rin naman ng front office ang pakikipag-usap o pakikipag-trade talk sa ibang kupunan kagaya ng Golden State Warriors, Los Angeles Lakers at maging ang San Antonio Spurs na lahat merong interes sa pagkuha kay Markkanen. Ngunit mga idol, bagamat man hindi pa natin alam kung saan ito mapupunta, unti-unti na rin naman nga pong naliliwanagan ng Utah Jazz kung saang team nila ito ititrade since ayon sa lumabas na balita, meron nga pong isang team ang nag-offer sa kanila ng hinihingi nilang 3 future first round pick. Yes mga idol, tama nga ang inyong narinig yan, ang pinakagusto nilang kapalit ng kanilang superstar. At ang kupunan ngang ito, walang iba kundi ang San Antonio Spurs na meron nga pong napakaraming hawak na draft pick na pwede nilang ipang-offer upang makakuha sila ng bagong superstar kagaya ni Markkanen na maipapartner kina Chris Paul at Victor Wembanyama. Ang videong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.